ko po si Sir Patrick Lanjano, head po ng ating Pasig City Cultural Affairs and Tourism. Magandang umaga po magandang gabi po sa ating lahat. So, ito pong tour na gagawin natin ay siguro mga pang 12, 14 times na ginagawa ng Cultural Affairs and Tourism Office for the year 2025 pala ako siya. Kasi nilansada natin during Heritage Month yung ating celebration. Pero bakit gabi? So, ginawa ngayon. Madalas yung tour natin, mga namin ginagawa. Para maiba, makita natin yung laro sa Pasig pagka alas 7 na ng gabi onwards. So, and besides, mas may enjoy kasi natin yung Pasig Remoting Tower pagka gabi natin ito nakayat. So, mamaya dun po kayo mag-dinner. So, meron na tayong 2 stocks na available para ma-experience yun. Pero sa revolving tower, so, baka nagtatanong yung mga kabataan. Kasi na nakikita, hindi naman umiikot yung building sa revolving tower. So, ang Cultural Affairs and Tourism Office po ay patuloy na nangangarap na maabot natin ang maraming Pasigenyo na sana, no, dumating yung panahon, kapag may turista dito, kahit sinong tanongin na taga-Pasig, alam kung ano yung kwento ng ating kasaysayan. Para sa amin, yun po yung pinakamahalaga, so, pinaka-importanting bagay. Na trabaho namin ay mag-share, na kailangan mas marami kami ma-reach out sa mga kababayan na mga parang kagawad verify, isang kagawad ng barangay may buwan. Invite din namin yung mga community chair ng culture and tourism sa kada barangay. Sabi namin, kasi mahirap naman na magtatanong sa barangay natin tapos walang sasagot kung ano yung kwento ng Pasig. So, hindi perfecto, no? Hindi naman to may nag-comment ko, pagkagabi nilang pinun, tapos bilis lang. Kasi pagka mahaba po yung preparasyon, marami pang, naman, 2 araw, nilakad na pala ako. Unlike nung kagabi ko pinun, excited yan ngayong araw. Kaya tama po, marami tayo ngayon na dumating. So, para i-welcome tayo formally at simulan na natin yung ating pag-ikot, no? Pero bago lahat, magpapasalamat tayo sa ating mga kasama mula sa Cultural Affairs and Tourism Office. Palakpakan naman po natin. Siyempre, meron po kami partner ng organization dito kung kabilang ang Kabataang Tambuli ng Pasig, of course, headed by Kiko and Sir Jared Javier. So, yung mga kasama na tayo dito. We take to it, may gatin doon. Kasama na sa celebration ng tao. So, to formally welcome us, and of course, para iikot tayo. Saan bang bahay tayo? Wow. Conception Mansion. Para iikot tayo sa isang mansyon. Iba ngayon na nakapasok sa mansyon. So, ang ating Pasig City Museum. Tinatawagan ko po ang aming pinuno mula sa Pasig City Museum. Of course, no other than Ma'am Ana. Maligayang pagdating po sa aming museo na Pasig. Magandang gabi po lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpunta kahit naman po namin na medyo maging yung panahon, bigla umulan at nandito pa rin po tayo para tutuloy itong tour na to. Na sabi nga ni Sir Pat, ay kauna-unahan natin actually ito ginawa in partnership po na. So, para di na rin po lang tayo magtagal, kukwento ko na lang po kung nasaan po tayo ngayon. So, ito ay ang dating mansyon ng Concepcion. So, familiar po ba kayo sa bahay na to? Baka may mga unrelax dyan na nakakaalala na kung ano to dati. So, ang bahay po na ito ay pamamay-ari po ni Fortunato Concepcion at ang kanyang asawa na si Victoria. Noon po ay ito ay ginawa sa architect po Neo Castillan noong 1937. Fortunately po, hindi na naabutan ni Victoria itong bahay na natapos na nagawa. Mamaya po makikita niyo po sila sa loob. Parang matahimik sa loob. Mamaya po mag-welcome po nila talaga. Buhay na buhay po. Okay po. So, tapos po noon, nabili ng local na pamahalaan noong 1980s at ginawa pong library and museum. So, mangilan-ngilan pa rin po ang nakakarinig ako hanggang ngayon na ito daw ay library. So, ngayon po, para sa kaalaman po ng lahat, ito po ay
museo na lamang po. Dahil noong taong 2000 ay nalipat po ang library, malapit po dun sa Pasig Elementary School na po. At ito nga po ay naging museo po doon po. So 2008, nakategorize po ito as a local history museum. Yun po yung unang renovation niya. And then, ito pong March 2025, dumaan po siya sa pangatlo na po yun actually, na renovation po. At ito po, makikita na natin po kung ano po yung mga pagbabago. So, meron po kaming guide na magtuturo po sa inyo, si Patrick. So, siguro, bigay ko na yung floor sa kanya para malaman lang po yung konting mga regulasyon at makita na po natin yung may-ari ng bahay. Okay po, so magandang gabi po ulit. Ayan, so magandang gabi po everyone. I hope you have energy, to learn, about the history, of course, about the Pasig City Museum. So what do we expect here in Pasig City Museum? Of course, we have the art, history, culture here in Pasig, na kailangan, dapat alam rin natin, So by the way, I'm Pat, one of the museum guide here in Pasig City Museum, So again, mabuhay and welcome the Kanungan ng Kasaysayan at Karunungan. Ito po ang Museo ng Lungsod ng Pasig. So, I have 3 major rules lang po upon entering the historical mansion. Of course, number 1, we can do photography. Hindi naman po tayo maramot po doon, but without flash, okay? Strictly no video recording po. And number 2, do not lean sa mga wall. Alam ko po, medyo masikip po tayo ngayon, medyo makipot po, Ito sasabihin ko, medyo makipot po, but hopefully magkasya po tayo at huwag po natin masira ang establishment. So, do not lean po sa wall. And of course, number 3, as we enter this museum, or Pasig City Museum, try to appreciate and learn about culture, arts, and history of Pasig. So, shall we proceed? Ayan, so ask ko lang po ba, sinong po ba nakapunta na po sa Pasig City Museum? Taas po ang kamay. Ayan, so kumunti lang po. Hopefully yung mga iba po, may matutunan naman po kayo, Kahit medyo fast-paced po tayo gawin. So, tara po, dun po tayo sa first stage. Pwede ba po sa likod na lang po? Take your time po sa pagpasok. Kaya once again, mabuhay and welcome to Pasig City Museum, guys, Ang kanlungan ng kasaysayan at karunungan po, For those people who taking pictures po, pwede naman po tayong bumalik, dito later or maybe in the other day po, So, of course, we have here the first station po, tinatawag po natin Concepcion Hall. This mansion is owned by the Concepcion family po, So, this Concepcion Hall po consists of memorabilia of Concepcion family, so including the chairs, tables, pillars, frames, paintings, and cabinets po. Ito po ay pagmamayari po ng Concepcion family po, original po at mga kanilang footprint na lang din po dito po sa bahay. So, this two portrait po na nakikita niyo po was painted by Fernando Amorsolo, the first Philippine national artist po. So, this is Don Fortunato Concepcion, who owns this house, Siya po ay who serves as the mayor of Pasig during 1918 to 1921 as well, and also the registered pharmacist here in Pasig nung araw. This is his late wife, Doña Victoria Concepcion. Actually, this mansion serves as a gift for his wife, but unfortunately, and sad to say, hindi na po ito naabutan ni Victoria because she passed away po. And right here naman po, makikita naman po natin si Dr. Pepe o Dr. Jose Concepcion po. Sino po siya? Siya po ay anak po ni Don Fortunato Concepcion. Actually, tatlo po silang anak ni Don Fortunato po, So ito na lang din po ang footprint na nakuha po natin. Ito po ang kanyang asawa na si Nanay Concepcion. However, yung nanay po is not her full name. Local here in Pasig called her nanay na lang. And this one naman po, itong kanya po ay gumagana pa po, this was donated by the family of Valentin Cruz. Who knows Valentin Cruz, by the way? Taas ang kamay. Ayan, so sana po, makilala po natin si Valentin Cruz. Later on, we will tackle about Valentin Cruz.
So again, this hall po consists of memorabilia of Concepcion family po. Nag-iwan po ng Concepcion family. And also this one naman po, yung iba po ay nakita lamang po sa loob ng bahay. Nung panahon po na nabili ito ng gobyerno noong 1980s. So, pero po, medyo masito. Pasensya na po, excuse me po, ayan. Pwede po kayo Sige po, pwede niyo po ikunin ito lahat. Okay lang naman po. Ayan, so we are now here at Pre-Colonial. When we say Pre-Colonial, ito po ay bago po tayo masakop ng mga mananakop po. So, ito po lamang ay kwentong Pasig. Specific na po siya, okay? So, nung panahon po, to answer your question, if we have indigenous people here in Pasig, wala po tayong indigenous people here in Pasig. But we believe na ang mga continents po sa Earth ay magkakadikit po, no? At ito ay, meron po tayong Austronesian na tinatawag na galing sa Southeast Asia. Lumakad ng lumakad hanggang sa nakarating po ito sa Pilipinas, specifically sa Pasig po. If I'm not mistaken, Pangaea. Pangaea po ang tawag sa magkakadikit po na continents. At nung nakarating po ang Austronesian dito po sa Pilipinas, ito po ay tinatawag natin Negrito po, no? And this rocks na nakita niyo po kanina was founded sa Pasig River po, no? Near Santa Rosa po. Rio tells us a story. Wala man sa information accounts, makapagsasabi na meron tayong indigenous people here in Pasig. But this rocks really tells us a story na baka meron. Dahil po kung makapapansin niyo po yung structures, yung shapes po ay mukhang ginamit po sa pangangaso, pagkain, paghiwa ng mga kung ano-ano man nung panahon na yon, no? So baka meron po tayong, baka merong nanirahan dito sa Pasig na tinatawag natin Negrito. But to answer your question, yes or no? No, wala. Okay, sana po may natutunan po tayo. Of course, malapit din po tayo sa ilog. Sinasabi na one of the tradition of Pasigenyo is the ancient pottery tradition po o pagpapalayo. So ito po ang mga examples po, no, and artifacts po ng mga palayo po, no, galing may bunga. Bakit po? Dahil po malapit po tayo sa ilog, no? Makikita naman po natin na malambot ang soil po dun sa ilog. At nung panahon na yon, ang mga Pasigenyo ay naninirahan lamang sa tabing ilog. That's why it's very, one of the evidence din po na ang mga Pasigenyo nung araw ay nagpapalayo. Naginamit din po yan, nakapag-contribute din po sa tinatawag natin barter trade po with the Chinese people po, or Chinese descendants po, no? So, kung makapansin niyo po, makikita niyo po yung painting po dyan sa likod po ninyo, yan po ay tinatawag natin barter trade po, no? Na ginagamit na rin po ng abacus upang malaman ng mga halaga ng mga items. So, gamit siguro ang pagpapalayo, mga Chinese descendants po ay pumunta dito upang makapagpalitan po ng mga items po. And of course, kasama na rin po sa influence ng mga Chinese descendants ang porcelain products po. For example, porcelain beads po. Of course, we have the Islamic influences po na sinasabi nung panahon daw po na yon ay may isang babaeng naninirahan po sa Pasig na pinamumunuan ang Muslim people po. Ito po ay si Dayang Kalangitan. Si Dayang Kalangitan daw po ay ang ina ni Raha Sulaiman. Sino po nakakarinig ng Raha Sulaiman? Baka po, yes, ang taga Maynila po. So this is their family chart. So I cannot explain more about their family chart, but feel free to take picture naman po. And these are the musical instruments po from Muslim. Okay, so shall we proceed sa colonizers era po? Okay, sige po. Sige po, sana po magkasya po tayo. Let's wait for the others po para po yung facing po natin ay sa next month. Okay.